Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man hapon ng gabi si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Kakanta lang ako ng isang hymno at hindi na muna ako gagamit ng karaoke instrumental accompaniment para hindi po ako ma-copyright ng YouTube. One more time, let's sing hallelujah. Muli, si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan at makikita niyo ako na kapag free time ko ay nagre-record ako at meron ako mga nakahandang mga sasabihin kong Word of God i-share sa inyo. We call it like sermon. Ito ay simpleng programa lamang po na wala akong ibang agenda kundi ibahagi ang salita ng Diyos. Wala pong involved na anumang pera o pabor o walang anuman po. Nangangaral ako ng salita ng Diyos na sinabi ng Panginoon na natanggap natin ng kaligtasan ng libre ay ipangaral natin ng libre. At dito po ay hindi ho ako nangungumbinsin ng mga tao kundi sinishare ko lang what's really the message ng nasa salita ng Diyos. At hindi ho ako nagtuturo sa inyo na umanib kayo sa anumang religion because all of the religions of the world, tandaan ninyo,
they are all against the word of our Lord Jesus Christ. So, Jesus Christ versus many religions of the world ay nang labanan po ngayon. Ang kaligtasan po ay personal at individual. Hindi ito maibibigay ng anumang iglesia, simbahan o pananampalataya o fellowship o sino mang pastor na nangaral sa inyo na nangako na kayo ay maliligtas sa pag-anib sa kanilang samaan. Hindi ho, huwag kayo maniniwala sa ganon. Ang kaligtasan ay isang personal na ugnayan mo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At alam natin na si Jesus Christ lamang ang tunay na daan, katotohanan at ang buhay. Ang kaligtasan ay makakamit lang natin sa pananalig sa Panginoon, hindi sa tinatawag na sa dulo ng baril o armas, hindi, na gagamitan ng takot o sa talas ng tabako, espada, dahil isasalang ang ulo mo doon kung hindi mo halimbawa, kung hindi mo tatanggapin si Kristo, puputulan kita ng ulo. No, hindi po ganun ng Panginoon at hindi ganun ng Bible. Ginagawa yun ng ibang religion. Sa pananakot para ma-convert nila, ang ginagawa nila is a forced conversion sa mga tao, or else they face death penalty pag hindi. Sa Panginoon, may kalayaan po tayong piliin natin ang kaligtasan sa Kanyang pangalan lamang. Muli, sa mga ngayon pala nakadaan dito, ang pangalan ko po ay si Brother Joe. Ako po ay maririnig nyo rito, minsan nasa labas, minsan nasa loob ng aking bahay. Minsan lumilipat ako ng ibang pwesto ko rito sa backyard. At marami akong mga tanim na puno rito. May mga bunga, may mga apple tree, fig tree, lemons, kalamansi. Yan. May mga tanim rin ng avocado. May tanim ako mga plums. At marami akong tinanim na kamatis. 24 na mga kamatis. Nagkasunod-sunod. Nagtanim din ako ng melon. Kasi maganda magtanim ng melon dito. Zucchini, yung mga pepino nagtanim ako. Yan. May mga tanim din akong punong kawayan sa backyard ko na to. At iba pang mga tanim ko rito na mapapakinabangan. Tsaka yung mga ornamental plants and trees. Yan, meron din akong guava dito. At yung ginawa kong bubong dito sa balad ko ay nanggaling yan dun sa bay leaf, yung laurel, kung tawagin sa atin. At pag natuyunan, tuyong-tuyo na to, pagkatapos ko naman ay aanihin ko na, ilalagay ko sa lalagyan para ayun ang pinangahalo ko sa lutong adobo, kung ano man yung pwede kong iluto, kaldereta, ganun. Hinahaluan ko nun, mabango eh. At kamusta na ho kayo? At alam ko ang iba sa inyo ay nasa ibang lugar, wala sa Pilipinas, tulad natin. Pero tayo po ay magkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos kahit malayo ho tayo sa bansa natin, malayo ho tayo sa bawat isa. At kung sinasabi nga ng iba, uso na raw yung tinatawag na LDR, long distance relationship. Sa Panginoon naman po, anumang layo mo sa Panginoon, anumang layo mo kahit saan ka pa naroroon, ay napakalapit mo lang sa Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo, ay doon mo malalaman na ang Panginoon ay lalong magiging mas malapit sa iyo sa pamamagitan ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Meron ako ditong i-share sa inyo na salita ng Diyos. Sa John chapter 2, ito ang kauna-unang himala na ginawa ng Panginoon. Ito iulitin ko. Sa mga bago pa lang, ang himala na ito ay hindi ito katulad ng worldly na ginagawa ng mga tao. Babasahin ko yung chapter 2, verse 1 hanggang 11. Dito sa King James Version. Verse 1, John chapter 2, verse 1. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there.
And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. Nung maubusan na ng wine para sa kasalan, ay lumapit si Maria, the mother of Jesus, sa kanya, kaya sa Panginoong Hesus, at sinabi, wala na silang alak. Verse 4, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother said unto the servants, Whatsoever he said unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stones, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus said unto them, Fill the water pots with water, and they filled them up to the brim. And he said unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast, and they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and said unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. Ang Biblia kasi ay meron tinatawag na mga pagpapaliwanag po rito. Explain it coming from another source, a book, o Old Testament. Doon natin nakukuha yon. Pangalawa is a symbolical. Just like figures of speech, figurative, mayroong ibang pakahulugan. At meron naman tinatawag na historical also. So, hindi ko nalalaliman ang ibig kong pakahulugan sa mga yon. Dito, ang nais kong itopic sa inyo, ipaliwanag rito ay, what was the hidden message of the first miracle of Jesus in Cana, Galilee? There are, hindi lang isa, there are hidden messages o hidden message doon sa unang paggawa niya ng himala. Pwede naman siguro siyang gumawa ng himala, pagalingin niyang mga may sakit kagad, di ba? Pero ito, why, wine, and kasalan sa Cana, Galilee. Ayun ang first miracle niya. Bakit? Unang-una, kaya naparoon ng Panginoon Kristo ay inimbitahan siya sa kasalan kasama yung 12 alagad niya. Inimbitahan. At sino ang nag-imbita? Yung ikinakasal. At sino ngayon ang tinatawag na, alam niyo yung naghahanda, parang nagpe-prepare ng kasal. Parang sa ating wedding coordinator. Si Mary, the mother of Jesus. At sino ngayon ang tinatawag na governor of the feast? Mga Romans. Pinapadala ng gobyerno ng Roma yon, ng doon sa Israel noon, para siyang mamumuno ron sa lahat. Kasi once the wedding, yung wedding coordinator, hindi naging maganda ang resulta ng kasal, yung para sa government, siya yung quality control. Magpe-penalty ngayon sila lahat. Kasi ultimo wedding, nilalagyan ng Roman Empire ng taxes. Nilalagyan ng tax yun. Nung panahon niya na yun. Kaya ganun sila in-enslave ng mga Romans, lalo na yung mga nasa gobyerno ng Rome. Yung sakop sila ni Herodes nung panahon na yun. O yung mga anak-anak na ni Herodes, yung dumating. So ang tawag kay Mary sa pagko-coordinate niya, ay ang tawag sa kanya ay sa Greek word na yun ay pronuba. Ang pronuba ay sa female married relative or friend
kilala kasi siya, kaibigan nila ng mag-asawang ikakasal, si Maria, and then Mary assisted the couple during the ceremony. Inasistihan. Yung wedding master naman, yung tinatawag na yung governor of the feast, is a modern term but differ from the mother of Jesus, from the time of Jesus. I mean, yung ginawa ni Mary. So yung wedding master naman, ito yung mga nasa gobyerno na. So yung ay yung pinaka-modern terminology na governor of the feast sa panahon ng Panginoon Kristo, na hindi si Mary yon, kundi si Mary ay siya lamang nag-a-assist sa couple. So ito ay under ng tinatawag na Roman government, yung kasal na yun. Parang sa atin, huwes. Sila yung nandun. Kasi makikikain din sila. Kinakailangan maganda yung paghahandaan mo sila ng mga choices nila, pagkain. Alam niyo yun, di ba? Parang sa panahon ni Jose Rizal, si Noli Me Tangere, di ba? Yung si Padre Damaso, kinakailangan bigyan mo na maraming pagkain yun. Sa mga kasalan, handaan, sa birthday, sila muna. Ganon din to, parang panahon ng mga Pariseo, although wala na mga Pharisees noon na nakikialam sa gano'n, sa kasalan. Pero ito ay merong mga pangyayari dito kung bakit sa kasalan, una, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang miracles, ang kanyang divinity as God. Because in the entire Old Testament, entire culture ng mga tao noon, magmula pa kay Noah, after the flood, at sa mga Semites o sa mga anak ni Sem, and then yung mga Hebrew people, ay wine is a symbol and representation o nagre-represent both ng number one, blessings. Yung blessings na yon, which includes joy and happiness and good luck. Yung wine. And yung wine, also the negative side or the opposite symbol niya, it represents curses, which is judgment, which are judgment, death, and separation. It also symbolizes as like curse, wrath of God. Because in the Bible, wine is also a symbol for God's wrath. Yung wine. Di ba nga sabi nga sa mga Proverbs, yung mga wala ng pag-asang tao, sabi, painumin ninyo ng alak para makalimutan niya yung kanyang mga problema. Di ba? Parang sa atin, may problema ka, idaan na lang natin sa inuman yan, daan na lang natin sa baso. So, ibig sabihin nito ay, hindi nalalaman ng tao na ang wine o liquor o alcohol ay nagsisimbolo ito ng sa huli ay curse, wrath of God. In wine, or in the ancient biblical wine is noon, ang wine was the ancient biblical medicine. Sa mga nagkakasakit, pinapainom nila ng wine. At it also cures their infections. Kasi may alcohol yun eh. Lalo na yung matagal nang nai-stock nila. Naiburo kung tawagin. So it cures infections. If you're weak, wine can help you. And if you're sick, also, they let them drink wine. Ayun, makikita natin sa 2 Samuel chapter 16 verse 2.
Proverbs chapter 31, verse 6, and 1 Timothy 5:23. Si Timothy, di ba sumasakit lagi tiyan niya? Sabi ni Paul sa kanya, uminom ka ng konting wine para mawala sakit ng tiyan mo. Hindi matunawan wine. Pero hindi natin gagamiting abuso ang ibig sabihin ng Panginoon dun sa Bible about wine. Kasi maraming mga medicine ngayon in a form of capsule galing sa wine. Galing sa ubas. Etong nasa tabi ko na to. Ubas ko yan. Diyan ang galing yan. Sa mga vine fruits which is nagiging wine. Maalala ninyo si Noah, he was the first one who planted the vine tree. At umani siya after ng flood, Genesis chapter 9 verse 21, and he was the first got drunk. Ano nangyari sa kanya? Hindi niya namamalayan ang surrounding niya. He laid down naked. Hindi niya namamalayan. At yung wine din, makikita natin kay Noah, it's anong naging result ng wine after na ma-realize niya? Cursed. He cursed Canaan. Yung Canaan na yon ay yung anak ni Ham. So, kinurse ng Diyos si Canaan. At nung kinurse ng Diyos si Canaan, para yung curse na yon ay mawala sa kanya. Yung Canaan na yon, Kanaan o Canaan. Tinatawag sa panahon ng Romans ay Palestine, which is now modern Israel. Kinurse. Pero, yung mga tao ron ay naging curse, which includes the 12 tribes of Israel. And when Jesus Christ died on the cross, na-curse siya because of the sin, not only by the Jew, but by the whole earth. So, yung curse na yon, siniolder niya yung curse, which is the wrath of God. Mamaya, explain ko pa sa inyo. Si Melchizedek, anong ginamit niya para i-honor niya si Abraham with wine? Sa Genesis chapter 14, verse 18, after Abraham defeated the enemy, yung 4 enemies niya, yung 4 na enemy niya, na sumalakay sa pamangkin niya si Lot. At nung matapos niya na matalo ang 4 nations na yon, ay Melchizedek, siya ang high priest ng Salem, which is Jerusalem. And si Melchizedek ay wala siyang tinatawag na wala siya sa table of contents ng mga lahi ng tao. He just appeared. At nobody knows kung sino siya. Pero he's a prince of Salem. At inopera niya si Abraham ng wine, which is blessing, not curse. So it symbolizes blessing, not curse. Si Noah, he drank wine, and it symbolizes what? Curse to Canaan. But Melchizedek, he offered Abraham wine. It's symbolizing blessing. Mababasa niyan. So there were like 2. Ang wine is either to bless you or to curse you. Makikita natin Mary, the mother of Jesus, sa chapter 2 verse 1 ng chapter 2 verse 1 hanggang verse 2. Ang sabi niya, si Mary nandun at sa verse 3, nung nakita ni Mary na wala ng alak, they have no wine. Bakit nilapitan ni Mary si Jesus Christ? It means na siya ay
is that mean na si Mary ay mediatrix? No. Kasi nga si Mary, siya ang pronuba. Siya ang nag-a-assist sa mag-asawang ikakasal. Sinabi lang ni Mary na they don't have wine. Alam ba ni Mary na makakagawa ng himala ang Panginoong Jesucristo para sa araw na yon, para hindi mapahiya yung mag-asawa sa tinatawag na wedding governor? Did Mary really know? O maaring sinabi lang ni Mary, wala na silang Yeshua, wala na silang alak, para lang may masabi. Si Mary ay hindi siya tagapamagitan. Bakit kamo hindi siya pwede maging tagapamagitan sa Diyos? Dahil meron ng tagapamagitan ng Panginoong Jesucristo at hindi pwede maging tagapamagitan si Mary kay Jesus Christ para sa Diyos Ama. Bakit? Wala naman sa Bible na Mother of God. Wala ho. Walang nakalagay sa Bible na ang Diyos ay may nanay. Ang liwanag na sinabi ng Book of Isaiah, napakarami, nakakalat sa Book of Isaiah, sa Old Testament, even sa Exodus. There is only one God. At wala siyang sino mang kasama o katabi. Because God exists in three persons. The Father, the Word, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. And these three are one. Yung three na to ay one lang. Nag-iisa lang. So makikita natin dito sa Bible, sa chapter 2 ng John chapter 2 verse 1 hanggang 2, makikita natin dito binanggit ang sumulat na si John. Si John ang nag-alaga na kay Mary matapos ang Panginoong Jesucristo ay mabayubay sa krus, ilibing at muling nabuhay at umakit sa langit. Ibinili na ng Panginoon doon pa lang sa krus ng Calvary kay John. Ang sinabi ni John ito, on the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Hindi sinabi and the mother of God, mother of Jesus. Inulit yan sa Luke sa Luke and kahit sa Book of Acts. Sinulat ni Luke yung Book of Acts. Si Lucas ang sumulat ng Book of Acts. Sinabi sa Acts chapter 1 verse 14 na si Mary ay mother of Jesus. Not mother of God, but mother of Jesus. Maaaring sasabihin ng iba na di ba si Jesus, Diyos naman siya? Sabihin na natin, gawin natin technically, Mother of God. No, that is wrong. That is wrong. That is so wrong in every corner, in every, walang face value. Sinabi ng Biblia na si Jesus Christ, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Sinabi ba, may kasunod ba, and the Word was with God, and God as a mother? Wala. And the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Si Jesus Christ ang tinutukoy doon. Kaya makikita natin dito, si Mary, she was just a human being like you and me, na sumunod sa Diyos at nanampalataya. Makikita nyo sa Acts chapter 1 verse 14. Tingnan natin kung anong ginawa ni Maria matapos na ang Panginoon ay umakit sa langit at siya ay sumunod sa mga alagad, ang si Maria, dahil meron silang tinatawag na prayer gathering. Ang sabi ng chapter 1 verse 14, ang sabi rito Acts chapter 1 verse 14, this all continued with one accord. Lahat sila ay mga alagad. Nagpapatuloy sila, nagkakaisa sila. This all continued with one accord in prayer, sa pananalangin and supplication. Pagsusumamo. Iba ang prayer lang sa supplication, tandaan niyo. Supplication, pagsusumamo. Na dito nananangi sila, nagpe-prayer and fasting sila, kasama yun, supplication. Ang sabi,
this all continued with one accord in prayer and supplication with the women, kasama yung mga kababaihan, and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Kasama ni Mary na nanalangin sa Panginoong Hesukristo ang mga anak niya kay Jose, and with his brethren, yung mga kapatid ni Jesus Christ. May mga anak si Mary talaga kay Jose, tandaan ninyo. At yung mga anak na yon ni Mary kay Jose, sabi sa Book of Matthew, ay sina Joseph, si Joseph, the husband of Mary, sa Matthew chapter 1 verse 16. So si Joseph, yung asawa ni Maria, kaya si Maria may asawa. May asawa siya, at ang asawa niya ay si Jose, alam natin yon. At may mga anak siya. Binanggit sa Acts chapter 1 verse 14. At maging sa Matthew chapter 1 verse 16, binanggit na si Maria ay may asawa, ang pangalan ng Jose. At sa Mark chapter 16 verse 1, si Mary ay ang anak niya, ang isa ring anak niya ay ang pangalan ay James. Mary, the mother of James. Siya yung anak talaga ni Jose kay Maria sa physical, sa biological. Sapagkat si Jesus Christ ay hindi biological na anak ni Jose. At actually, technically, hindi siya biological na galing sa DNA ni Mary, si Jesus Christ. Ginamit lang yung kanyang womb para doon lumaki ang tinatawag na Jesus na tagapagligtas. Parang incubator. So makikita natin sa Matthew sa Mark chapter 16 verse 1. So Mary, the mother of James, and Salome. And then sa Mark chapter 15 verse 47, Mary, the mother of Joseph, another brother ni Jesus Christ. Ang pangalan Joseph, yung sister, let's say stepsister. I would say stepbrother si James, stepsister Salome. At yung ibang anak niya pa sa Mark 15:47, stepbrother si Jose. So maging sa Matthew 27 verse 56, Mary, the mother of James, Joseph. Luke chapter 24 verse 10, Mary, the mother of James. Luke chapter 1 verse 43, the mother of my Lord should come to me. Ito pa to. Makikita natin dito na si Mary tinawag ni Elizabeth, Luke chapter 1 verse 43, na the mother of my Lord should come to me. Yung alam, yung binisita siya, di ba? Tumalon sa womb niya, gumalaw si John the Baptist na nasa tiyan pa lang ni Elizabeth. Kaya sinabi niya, the mother of my Lord should come to me. Binisita ako. Bakit ikaw pang bumisita sa akin? Yung ginamit na salita rito, hindi the mother of my God o the mother of God, of my Lord. Yung Lord dito na sinasabi ay, kung sa Greek word ay, ang tawag ay Kyrios. Ang Kyrios o Kurios refers to man Jesus as master, owner, and as sir. So, master. So, makikita natin Jesus Christ as human sa pagkatao niya, as a flesh. Ang tawag sa kanya ay master. Kaya tinawag si Jesus Christ na Son of Man. At yung Son of Man ay siya ay tinawag ng Biblia, tinawag ng Diyos na Son of God. At si Jesus Christ, tinawag niya ang Diyos na Father. Sinawag niya na my Father. Did Jesus Christ called Mary my mother? Never. In any book of the New Testament na tinawag niyang mother or mama o mommy. Ang tawag niya kay Mary ay woman, ginang. Ibig bang sabihin nito na walang utang na loob si Jesus Christ? No. Hindi dahil walang utang na loob, pinaliliwanag lang ng Biblia na walang kaugnayan
si Jesus Christ kay Mary through salvation. Dahil si Mary hindi nagliligtas. Ang nagliligtas ay ang Panginoong Kristo. Si Kristo na ating Panginoon, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Kaya nga makikita natin dito sa sinasabi ng Biblia sa John chapter 2 na lumapit si Mary at ang sabi niya, pinangunahan niya ang Panginoon Kristo ay ng salita ron. And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, they have no wine. Sumagot si Jesus Christ sa verse 4, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. Babae. Hindi niya sinabi, my dear. Hindi niya sinabing mama. Hindi niya sinabing ima. Yung tawag sa mother noon, sa Aramaic, ima. Wala. Ang sinabi niya, woman. Woman. Babae. Tandaan ninyo, ang nanganganak lang at pwedeng tawaging babae ay yung merong uterus, hindi transgender. Dalawa lang ang nilikha ng Diyos sa mundo, babae at lalaki. Maging sa animal kingdom, babae at lalaki. So dito makikita natin dito, maging sa Matthew chapter 13 verse 55, Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers, James, Joseph, Simon, and Judas? Verse 56, And his sisters, are they not all with us? Where then did this man get all these things? Tinutukoy nila si Jesus Christ. Saan niya nakuha ang katilanuhan, ang himala, at mga ginagawa niyang kababalaghan himala? Verse 57, yung mga tao raw, sabi, so they were offended at him. Na-offend kay Jesus Christ. Kasi ang pagkakakilala nila kay Jesus Christ, ang anak siya ni Maria, ang mga kapatid niya, ang anak siya ng karpintero na si Jose, ang mga kapatid niya ay sina James, Joseph, Simon, and Judas. So, 4 na lalaki. At yung 2 babae, Salome, at yung isa pang babae, sinasabi nga ng iba, ang pangalan ng isang babae, pinakabunso ay Mary din. Mary. Kasi pwede magpangalan ng Mary doon sa pamilya kahit 5 Mary kayo. So, ang mga kapatid ni Jesus Christ, may kapatid na 2 babae, may kapatid na 4 na lalaki. Actually, mga anak ni Jose at ni Mary yun. So, hindi natin pwedeng sabihin na literal na siblings, mag-siblings sila, magkapatid. Hindi ho. So, na-offend ang mga tao. So, dito sa tinatawag na kasalan sa Cana, Galilee, makikita natin na Mary tried na maaring isumon ang Panginoon na wala na silang alak. Pero Jesus Christ knew this is the right time. Ang meaning ng kanyang pagparito after na mabautismohan siya ni John the Baptist doon sa Jordan River ay gumawa siya ng himala. Ang himala na ginawa niya ay hindi magparami ng pagkain doon, kundi yung tubig gawing alak. At meron doon na sinasabi ng Biblia na 6 na water pots. 6 na water pots. Kasi yung pinaka 7th day, tinatawag na Sabbath day, ay walang mag-iigib dapat. O 6 lang yun. 6 days. For 6 days na paglinis nila o ginagamit nila. Malalaking pot yun. Siguro mga 3 feet ang high. Tapos pag nag-iigib sila, hindi naman nila dinadala. Ang bigat nun. Gawa sa clay yung bato. Meron lang silang daladalang mga yung balat ng sheepskin, yung gawa sa balat, ay ang ginagamit nilang parang bag ng tubig, tapos salin nila. So dito, merong 6. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, ang sabi ng verse 6, verse 5 muna sabi, His mother, verse 5, John chapter 2, verse 5, His mother said unto the servants, Whatsoever he said unto you, do it.
Anumang sabihin nila sa inyo, sabi sa mga serpent, anumang sabihin nila sa inyo, gawin ninyo. Mga kababayan kong Katoliko, anumang pinasasabi sa inyo ni Maria na kinikilala ninyo yung mediatrix nyo, ay gawin nyo, di ba? John chapter 2, verse 5. His mother said unto the servants, kung kayo'y mga servants nga ng Diyos, whatsoever He, Jesus Christ, said unto you, do it, gawin ninyo. Sinabi ni Jesus Christ, He is the only way, the truth, and the life. Siya lamang. Sinabi rin ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa. Never na sinabi ng Panginoon na siya at si Maria ay iisa, hindi. At dito, totally, Jesus Christ rejected Mary's request. Na alin? Na gumawa ng himala, ura-urada. Kasi malinaw na sinabi ng Panginoon, alam ng Panginoon ang iniisip ni Mary, and Jesus said unto her, chapter 2, verse 4 ng John, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. So there is no such word or such things or doctrines na si Mary ay mediatrix. Kawawa naman yung tao. Nananahimik at bigla ninyong, ay sinabi ng Biblia, sinabi ni Simon yung isang prophet, na darating ang araw na ang puso mo ay tatarakan ng sundang dahil sa mga iniisip ng mga tao ay marireveal. Yan. Akala ng ibang mga tao na si Mary ang tagapamagitan. Hindi ho totoo. Ginawa niyo pang kahiya-hiya ang pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo kung ganon. Number 1, the prophetic message about the wine. Bakit may prophetic message sa wine? Nung dumating ang Panginoon Kristo, gumawa ng himala, it brings what? Either blessings and curses. Blessings and curses. The prophetic message about the wine is this. Makikita nyo rito, sinabi ni Jesus Christ, inulit niya, nung bago siya maipako sa krus, nandun siya sa upper room sa Jerusalem, Last Supper, sa Matthew chapter 26:27. Di ba meron siyang sinabi sa mga alagad, this wine, this is my blood, drink it. And this bread is my body, take it. Diba? It's broken for you. Maging sa Matthew chapter 26, verse 27, ang sabi niya, then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you. At sabi ng verse 28, for this is my blood of the new covenant. New, highlighted the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. So the wine, it's also the symbol ng blood ni Jesus Christ, ay comparative ito sa blood ng Panginoon, ay ang sabi niya, the new covenant. What was, if there's a new covenant, what was the old covenant? Yung blood ng mga animals must be shed para matakpan lang ang kasalanan ng tao. Ito, His blood is a remission for our sin, pantubos. Yung tunay niyang dugo. At ang ginamit niya para maipaliwanag niya ay ang blessing ng Diyos. Wine. He took the wine and gave it to them. Uminom sila ron sa saro, so sa cup. And then drink from it, all of you. Sabi, lahat kayo. All of you. Hindi lang yung mga alagad, lahat tayo. Drink from it. Meaning, hindi natin maiinom
yung actual na dugo ng Panginoon, that was 2,000 years ago ang nakalipas. At hindi naman yun ang ibig sabihin sa literal. Ang sabi, drink from it. Ibig sabihin, yung dugo ng Panginoon Kristo ay lagi nating alalahanin na ito ay blessings katulad ng wine. Ito ay blessing. Kaya anong ginawa ng mga alagad? Yung remembrance nila sa Panginoon na inutos sa kanila ay ano? Pag nag-gather kayo, umawit kayo ng himno, salmo, at yung wine o yung alak ay iniinom nila communion. Yun ang sinasabi. Pagkakaisa communion. Sa communion. Hindi ito yung communion na inaangat ng mga pare. Hindi ganon. At isusubo pa sa'yo, nakapila yung mga tao. At kapag medyo may kalokohan yung sakristan, tatagain yung leeg mo ng pansalo. Kasi yung mga kapitbahay ko sakristan, nananaltik yun eh. Nung ako pa'y katoliko nun, bata pa. Ayan na, yan si ano. Kaya mabait ako sa kanya eh. Ang tinitira niya lang yung mga makukulit doon. Kasi sasaltikin niya, talas nun eh. Parang copper yun. So, pero pag ako sa akin, hindi. Lumalampas siya. Hindi niya ako pipitikin kasi okay ako makisama sa kanya nun. Nung bata pa kami, nung mga bata pa, mga elementary school. Na makikita ninyo, mga kapatid, na hindi ito yung katulad ng ginagawa ng mga pare. Ito ay nag-gather sila sa umaawit ng himno, inaalala ang Panginoon at may word of God na nanalangin. At yung bread, unleavened bread, tinapay talaga, unleavened bread, at yun ay ibibigay. Yan ang first Judeo-Christian na pagse-celebrate nila ng Holy Communion. Kaya sabi rito, but I say to you, I will not drink this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Hindi naiinom ang Panginoon ng fruit of the vine. Sabi niya, I will not drink of this fruit of the vine, which is locally grown sa earth. I mean, sa earth, nanggaling, from now on. Until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Pag nasa langit na, meron tinatawag na wine, but it's not a wine just like galing sa vine tree katulad nito. It's symbolical na it's symbolical wine, but it's a real wine na heavenly wine. Sapagkat ito ang tunay na blessings and victory. Remember, wine's a symbol of victory and blessings tulad ng kay Abraham na inoperan siya ni Melchizedek. And when they had sung a hymn, ang sabi ng verse 30, they went out to the Mount of Olives. At the Lord's Supper, the Last Supper, it reminds us that events about the judgment from the book of Genesis. Ano yung judgment from the book of Genesis? About the wine and the bread. Remember sa Genesis chapter 40, beginning verse 1, merong isang prisoner na dati siyang tingnan natin dito. Babasahin ko lang sa Genesis at kung sino yung nakakilala sa inyo kay Joseph na siya yung ibinenta sa mga Arabians at ibinenta ng mga Arabians sa mga Egyptians. Si Joseph ay hindi naman direct na ibinenta sa mga Egyptian. May dumadaan na mga Sabian, so mga Arabians yun eh. At binenta nila. At yung mga Arabians naman, binenta naman nila sa Egypt. So, meron tinatawag na middleman. Ang nag-middleman, yung mga Arabian. So dito, makikita natin dito sa chapter 40, verse 1, and it came to pass after these things that the butler of the king of Egypt and his baker had offended their lord, the king of Egypt.
Eto kinulong pareho. Yung butler tsaka yung baker. Yung sa tinapay. Pagkatapos, yung butler, siya yung sa alak, naka-assign. At sila ay napagbintangan. Dahil itinuro siya nung baker na siya ang may kagagawan. Siya yung pinrame up ng baker. Ipinasa sa kanya. Ayun talaga yung investigation dito na nakita ng mga official noon ng Pharaoh of Egypt. Nakulong sila ngayon. Pagkatapos in 3 days, may mangyayari sa kanila. Napanaginipan ng butler na pinatawag siya. At yun, kung babasahin nyo, ay sinabi ni Jose yung interpretasyon panaginip niya na makakabalik ka sa posisyon mo at pag nakabalik ka na ron, alalahanin mo na sana ako sa Pharaoh, sabihin mo. At yung lalaki na reinstate siya sa posisyon niya as a butler. So, napawalang sala. Pero nakalimutan na siya ng butler. Ngayon, narinig ng, alam niya yung panadero, yung sa tinapay. Maganda yung pagkakasabi ng pag-i-explain sa panaginip. Jose, meron din akong, Joseph the Dreamer, meron din akong panaginip eh. Sabay kami na naginip eh. Kasi gano'n yan. Merong 3 loaf na bread. Dumating yung mga ibon, kinain ng kinain. Anong ibig sabihin nun? Parang ganito pa siguro siya. Anong ibig sabihin nun, bro? Kung mababasa nyo to, direktang sinabi ni Jose, walang paligoy-ligoy. Maaaring kasama ng pagkabuisit sa kanyang yabang mo. Sa 3 araw, patatawag ka, bibitayin ka. Sabihin gano'n. Kaya makikita nyo, eto, naalala ko lang. Nung nagdadrive ako, kasi nanggaling ako sa isang lugar, kumaliwa ako, pagkatapos sa kanan ko, sa California, dito sa California, meron nakalagay palm reader. Yung palm reader, yung nanguhula. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, walang palm reader na nagsasabi ng laging mabubuting, walang palm reader na laging nagsasabi ng masama. Walang nagsasabi ng masama. Pawang mabubuti lang. Ito, yayaman ka. Makakakilala ka ng pogi, pag babae. Talaga, so swertihin ka. Ang swerte mong number ay number 5. At dito makakakilala ka ng pogi, mistiso. Mistiso. Ha? Totoo yun. Yeah, mistiso. Hindi niya alam mistisong mistisong Pilipino at saka mistisong filter. Filtered sa camera. So, maraming mga good reading sasabihin, di ba? Wala namang nanguhula na, hoy ikaw, sa 3 araw mamamatay ka, magkaka-cancer ka na. Walang ganun, hindi siya binayaran. Puro magaganda, di ba? So, yung kay Jose, sinabi niya kagad, in 3 days, listen to me, in 3 days, tatawagin ka. Talaga, tuwan-tuwa siguro yan. Ng Pharaoh, para bitahin ka. Oh no! Pero yun nangyayari. Yung sinabi ngayon ni Jose sa kanya ay nagkatotoo dahil galing sa Diyos. At yung Pharaoh naman ang nanaginip. Hindi maipaliwanag ng sino man. Kaya doon na lang pinatawag si Jose. Kaya makikita natin dito, yung wine, it brings blessings. At makikita natin na hindi curse ang dumating doon sa butler, kundi blessings para si Jose ay maalala at maging Prince of Egypt o yung leader ng Egypt doon, tagapamahala. At hindi lang yun. Itong panadero naman na to na maaring tagaktak yung pawis niya habang nagmamasa. Marami ako nakita kay panadero. Akala nyo malinis yung mga style nila. Mamasa. May langon na dumapo sa balikat.
Balik dun sa minamasa, tulo ang pawis, sipon, pati buhok, balakubak. Alam niyo yan. Alam niyo yan. Kaya nga yung pagmamasa nila, sa loob nila ginagawa, hindi nakikita eh. Dito kasi sa, dito kasi sa US kasi, meron salamin. Makikita niyo yung mga nagtatrabaho panadero. Minamasa nila, gamit nila yung machine. Tapos, naka-gloves sila, lahat may takip ang muka, buhok, mahaba suot. Tapos, ang makikita niyo, malinis talaga. Malinis. Nakikita niyo sa salamin. Mga gumagawa ng donuts lalo. Nakakita na ako ng maraming beses na. No. Dito, makikita natin dito na dumating yung sumpa doon sa tao ng kamatayan. Makikita natin, wine and bread. Ito ngayon ang prophetic message ng Panginoon. Yung kanyang dugo ay mabubuhos dahil sa remission ng sin, sa kasalanan, pantubos. At yung katawan ay mapaparusahan. Yung curse, yung wrath of God ay nandun sa body niya. Meaning death. So dalawa. Ang sinabi niya ay new covenant I give you now. Ito na yung bagong covenant na tayo ay tinubos ng Panginoon sa kanyang dugo. Ay yung katawan niya na naipako sa krus. Yun ang naging kabayaran sa ating kasalanan. Yung kamatayan, ibig sabihin, hindi ka na mamamatay. Hindi na tayo mamamatay na ganun na lamang. Muli tayong mabubuhay. Sapagkat nabuhay ang katawan na yon na naibayubay sa krus at nung ikatlong araw ay muling nabuhay. Ganon din ang mangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, sinabi ng Panginoon na kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, sinabi ng Biblia na ang Panginoon lamang ang siyang tutubo sa ating kasalanan. At kung siya ang tumubo sa ating kasalanan, wala ka nang ibang hahanapin pa na tagapamagitan. Makikita natin dito maging sa Revelation chapter 14 verse 19 hanggang 20. In the last days, the angel of the Lord will trust his sickle. Yung karet, ikakarit niya sa earth. At na parang grapes ang mga tao. Pagkatapos itatapon doon sa tinatawag na wine press. At ang sabi ng Biblia, that wine press is a wrath of God. At doon, mapepres sila at lalabas ang dugo. At ang sabi raw, yung taas ng dugo ay taas ng bridle ng kabayo. Just like 10 large Olympic swimming pool. Ganon ang mamamatay. Mahahatulan ng Diyos. Sa panahon na yun, na iswang na ng angel ang kanyang sickle. Kaya sabi ng Biblia, ibig sabihin niya yung 10 Olympic size na swimming pool na yun, yung mga dugo ng mga tao sa buong mundo, ganong karami ang mapapahamak, mapupunta sa impyerno. Napakarami. Kaya sabi ng Panginoon, mas maraming pumupunta sa malapad na daan. Yung every Sunday o every Saturday o Sunday, nakabihis talaga sila na akala nila ang pagpasok nila doon sa mga simbahan o kapilya o iglesia nila o simbahan o anuman churches na yon, akala nila fulfilled na sila kasi nakapasok sila. Hindi ho eh. Halimbawa kung ang kotse merong sira, mag-drive ka sa driveway ng halimbawa Toyota car dealership. Paglabas mo ba sa driveway na yon o pagpasok mo dun sa na yon sa gawaan ng sasakyan, yung pinifix yung sasakyan sa mga mekaniko kasi may mga daanan dun eh. Paglabas ba dun yung sasakyan mo gawa na rin? Di ba hindi? Yung sasakyan mo may katok pa rin. May tagas pa rin yung oil niya, yung head gasket niya. So, anong ibig sabihin nito? Ang ating kaluluwa, mga kapatid, ay sira.
Merong maggagawa niyan, merong magpi-fix niyan kasi He paid for us. He paid for our sin. Binayaran niya na yung kasalanan natin. Inayos niya na tayo. At ang gagawin mo na lang ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananalig mo sa Panginoon. Kaya sabi rito ng Biblia na the wine and the bread, it symbolizes now the salvation and judgment. Magkakaroon ka ng salvation kapag tinanggap mo ang dugo ng Panginoon na siyang nabuo sa krus ng Kalbaryo. At yung katawan niya na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo na nakatanggap ng hagupit ng mga palo dahil sa kasalanan. Yung katawan din na yon na tinusok yung side na malapit sa puso. Ipinako pati ang paa at mga kamay. Ito ay magdadala sa atin either ng salvation or judgment. If you disagree sa ginawa ng Panginoon, nag-disagree ka, judgment will be your end result. But if you receive Jesus Christ and His salvation na inoffer sa iyo na nangyari doon sa cross of Calvary, that is a blessing for you and for your soul. Kaya makikita niyo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27 hanggang 34. Anong sabi ni Apostol Pablo? Na lagi nating alalahanin ang ginawa ng Panginoon, yung kanyang dugo at ang kanyang katawan. Kaya sabi rito ng Biblia na kung sa ating mga pagtitipon, basahin natin dito mga kapatid. Nais ko lang basahin to para sa aking conclusion sa mga sandaling ito. Sabi ng verse 27 ng 1 Corinthians 11. Sabi rito sa 27, ang sabi rito, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Verse 28, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he hath eaten and drinketh unworthy, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Dito, makikita nyo rito, na kung babasahin natin sa verse 24, ang sabi rito, sinalita ng Panginoon, and when he had give thanks, he break it and said, sinabi ni Jesus, take it, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Kapag nagtitipon tayo sa communion, yung dugo ng Panginoon sa Kristo na sinisimbolo lamang yung wine o yung anumang grapefruit juice na yon, ang sabi, you cannot just drink it like that if you unworthy to His presence. Kapag hindi ka tumanggap sa Panginoon ng buong puso mo at hindi ka nagpartake sa sufferings niya at hindi mo kinilala ang remissions of sin, ang sabi ng Biblia ay ikaw ay nagkakasala lang. Sa pag ginagawa na lamang yan na mga parang habit ng iba, first communion o first week of the month, communion, ganun lang, you are wrong. Aalalahanin mo na ang dugo ng Panginoon ay banal at ang kanyang katawan
na siyang nakatanggap ng lahat ng latay at latigo ng mga makasalanan ay siyang tinapay. Kaya sabi ng Biblia, the wine and the bread that the Lord Jesus Christ said to us 2,000 years ago, it symbolizes either salvation for you and judgment. Mga kapatid, gawin nating salvation natin ang Panginoon, kaligtasan. Gawin natin na siya ang blessings natin, hindi curse. Sapagkat there's no other left for you. When you die without Christ, ikaw ay totally lost. There's no remedy or whatsoever. Hindi ka na kayang iligtas ng Diyos sa nakatakda na sa iyong kapahamakan. Hindi mababago ng Diyos ang kanyang desisyon, ang kanyang salita, ng mga dasal ng mga sino man o pamisa para ikaw ay lumaktaw mula dun sa kapahamakan papunta sa kaharian ng Diyos. Hindi ho. At hindi ka makakakuha ng any other mediator o mediatrix because there is only one mediator between God and man, our Lord Jesus Christ. 1 Timothy 2:5. Mga kapatid, yun lang. Ang nais ng Panginoon, ang wine, ang fruit of the vine, is it blessing for you? Kasi ginawa na ng Panginoon. It symbolizes blessing from the Old Testament. But Jesus Christ, when He died on the cross, He fulfilled it. He made it fulfilled na ang kanyang blood ay blessing para sa ating salvation. At ang kanyang body na siyang nahirapan para sa ating kasalanan ay naging tinatawag na ganap na kaligtasan sa atin. Mga kapatid, isang simple prayer lang na pagtanggap sa Panginoon. Yumuko tayong lahat pumigit. Sabihin natin, Panginoon Kristo, kinikilala kita na ikaw lamang ang bugtong na anak ng Diyos na buhay na bumaba dito sa lupa 2,000 taon na nakalilipas. Sa oras na ito, tinatanggap na kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hinugasan mo na po ako sa aking kasalanan ng iyong banal na dugo. At ako, Panginoon, ay pinagaling mo na at iniligtas sa pamamagitan ng iyong pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay. Tinatanggap kita sa sandaling ito. Ikaw ng aking Panginoon, tagapamagitan at Diyos ng aking buhay. Itong aking samot panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Kung ginawa mo yung kapatid, ikaw ay mapalad na makakatanggap ng mga biyaya and deep mysteries from the Lord at blessings ng kanyang banal Espiritu Santo. Muli, ito yung kapatid si Brother John ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan. At sa susunod po muli, kung gusto nyo po mag-subscribe, malaya po kayo mag-subscribe. At abangan nyo na lang po yung mga notification na yan na darating sa mga cellphone ninyo o laptop o computer o whatsoever na gadget ho na merong bago akong video. Thank you so much and God bless us all. To God be the glory in Jesus' name, and everybody say amen. Amen and amen.